Mga idol, naging usap-usapan na naman si Stephen A. Smith matapos ang matapang niyang pahayag tungkol kay LeBron James at sa Los Angeles Lakers. Sa isang podcast kung saan kasama niya si Lonzo Ball, diretsahan niyang sinabi na, "Hindi namin nakikita ang Lakers bilang championship team. Hindi nila tatalunin ang Oklahoma City o ang Denver. At kahit anong stat padding ni LeBron, hindi niya mabibili ang GOAT status," ayon kay Stephen A. Listen, we don't look at the Lakers and see a championship team. You ain't beat Oklahoma City. You ain't beat Denver. Just understand, it don't buy you GOAT status. You're not getting that. So who is your GOAT? Michael Jordan. Kahit patuloy pa rin sa paggawa ng malalaking numero si LeBron, hindi raw ito sapat para masabing siya na ang greatest of all time. Dagdag pa niya, ang tunay na sukatan ng kadakilaan ay ang mga kampeonato, hindi lang ang personal na record. Sa ngayon daw, hindi niya nakikitang may kakayahan ang Lakers na makipagsabayan sa mga elite team sa West tulad ng Denver Nuggets at Oklahoma City Thunder. Para kay Smith, tila tapos na ang panahon kung saan kayang dominahin ni LeBron ang liga. Aniya, posibleng makagawa pa ito ng mga highlight o makapag-ambag ng malalaking stats pero hindi na raw iyon sapat para maabot ang level ni Michael Jordan pagdating sa legacy. Sa panig naman ng mga fans, hati ang opinyon. May mga sumasang-ayon kay Smith na mahina pa rin ang roster ng Lakers kumpara sa mga top teams sa West. Pero marami rin ang naniniwala na hindi pa rin dapat maliitin si LeBron, lalo na't patuloy itong naglalaro sa mataas na antas even in his 23 season in the NBA. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo kay Stephen A. Smith o naniniwala pa rin kayo na kayang patunayan ni LeBron na siya pa rin ang tunay na GOAT? Samantala, matapos ang sunod-sunod na pagkatalo ng Dallas Mavericks ngayong season, tuluyan nang tinanggal sa posisyon si Nico Harrison bilang general manager ng koponan. Ayon sa mga ulat, nagugat ang desisyong ito sa matinding galit ng mga Mavericks fans sa kasalukuyang sitwasyon ng kanilang team na may record na 3 panalo at 8 talo at kasalukuyang nasa ika-14 na pwesto sa Western Conference standings. Simula nang itrade ng Dallas si Luka Doncic, tila tuluyan nang bumagsak ang takbo ng koponan. Dahil dito, si Nico Harrison ang naging pangunahing sinisisi ng mga fans na nagsasabing malaking pagkakamali ang pagbitaw sa kanilang dating superstar. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang may-ari ng Mavericks na si Patrick Dumont kung saan inaako niya ang responsibilidad sa kontrobersyal na trade ni Luka. Ayon pa sa isang saksi, sinabi mismo ni Dumont sa isang fan na nakasuot pa ng Lakers jersey ni Luka na malaking pagkakamali raw ang desisyong iyon. Ngunit kung sa Dallas ay kinamumuhian si Harrison, sa Los Angeles Lakers naman ay itinuturing siyang bayani. Marami sa mga Lakers fans ang nagpapasalamat pa rin sa kanya sa pagdala ni Luka Doncic sa kanilang koponan. Ayon pa sa isang viral post, may ideya pa raw ang ilang fans na i-retire ang pangalan ni Nico Harrison sa Lakers Arena bilang simbolo ng pasasalamat sa trade na nagbago ng kapalaran ng kanilang franchise. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa nangyaring ito sa Dallas Mavericks? Tama lang ba ang pagtanggal kay Nico Harrison? Samantala, tila malaking balita ito mula sa Sacramento. Ayon sa ulat ni Carmichael Dave, mukhang handa na ang Sacramento Kings na tuluyang mag-rebuild matapos ang mabagal na simula ngayong season. Sa record na 3 panalo at 7 talo, bumagsak ang Kings sa ika. 27 in defensive rating, 23 in offensive rating, and 26 in net rating. Senyales na tapos na ang kanilang maikling panahon bilang playoff caliber team. At ang mas nakakagulat dito, plano raw ng front office na i-explore ang trade options para sa 3 All-Stars nila. Zach LaVine, Domantas Sabonis at DeMar DeRozan. Kasama pa ang ilan sa kanilang mga veteranong manlalaro. Si Zach LaVine nga ang isa sa iilang bright spots ng koponan with 25.2 points per game at napakataas na shooting splits na 52.7% field goal and 43.1% shooting beyond the arc. Pero kahit ganyan ang ganda ng laro niya, malaking sagabal ang kontrata niyang aabot sa $47.5 million this season and $48.9 million player option next season. Dahil dito, posibleng mahirapan ang Sacramento na makahanap ng kapalit lalo na't may history ito ng knee issues. Samantala, si Domantas Sabonis naman ay tila hindi pa nakakabalik sa kanyang peak form with the average of 15.3 points, 14 rebounds, and 3.9 assists per game. Solid pa rin naman pero bumababa ang impact niya dahil sa kakulangan sa depensa sa loob at dahil sa kontrata niyang $42.3 million this season and $94 million in the next 2 years. Mahirap itong ipasok sa rebuilding team pero isang perfect target para sa contender na kulang sa interior presence at playmaking big man. Habang si DeMar DeRozan naman, even at 36 na taong gulang, ay patuloy na nagbibigay ng halaga. With the average of 20.8 points per game and shooting efficiency with 50% field goal and 43.5% shooting beyond the arc. Dahil sa mas manageable na kontrata niyang $24.7 million this season and $25.7 million next season, siya ang pinakaposibleng matrade agad. Madaling ma-attract ang mga contender sa leadership at veteran scoring niya. Samantala, posibleng mapasama rin sina Malik Monk, Dennis Schroeder at Russell Westbrook sa mga trade talks lalo't nais ng Sacramento na magbawas ng salary at maghanda para sa bagong yugto ng kanilang franchise.
Pero mga idol, dito nagiging interesante ang lahat. Kung sakaling tuluyang mag-rebuild ang Kings, si Domantas Sabonis ay posibleng maging prime target ng Los Angeles Lakers. Sa kasalukuyang roster ng Lakers na binubuo ni LeBron James, Luka Doncic at DeAndre Ayton, ang pagdagdag ni Sabonis ay magbibigay ng bagong dimensyon sa kanilang frontcourt. Isang big man na kayang maglaro bilang facilitator, rebounder at secondary scorer, bagay na bagay sa sistema ng Lakers na nakasentro sa ball movement at spacing. Ang presensya ni Sabonis sa ilalim ay makakatulong ring bawasan ang pressure kay Ayton at magbigay ng high-low combination na pwedeng bumutas sa kahit anong depensa. At kung makuha nga ng Lakers si Sabonis, tiyak na magiging mas kumpleto at versatile ang lineup. Isa na namang malakas na pahayag ng Lakers sa buong liga na seryoso silang bumalik sa tuktok ng West. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat bang i-target ng Lakers si Domantas Sabonis kung mag-rebuild na ang Kings?